Kamusta mga kalolodom? So ngayon medyo makulimlim. Naisip ko na wag na lang muna magtinda at aayusin ko ang ating mobile cart. So far, ang dami ko na kasing nakikitang kalawang dito sa ating mobile cart. Tsaka plano ko nang lagyan ng stainless steel yung ating platform para mas madaling maglinis dun sa ating bar. Tapos maglalagay na rin ako ng mini sink tsaka lutuan para kapag mahangin ay hindi mahirap mag-init ng tubig at ng gatas. So ngayon, simulan na natin. Ang una natin gagawin ay yung aking power supply. Kailangan ma-reorganize ko. Ilalagay ko siya rito sa pinakailalim ng compartment para may free space ako dun sa ilalim ko kasi lalagyan ko siya ng tubig at saka ng aking water waste. Ang plano ko kasi dyan, maglagay na dyan ng sink para mas madaling kumilos. Una natin gagawin, wala akong choice kundi tanggalin ang ating handle ng power bank para magkasya dito sa ilalim. At pag kasya na, sisimulan na natin mag-rewiring. Siguraduhin natin lahat ng ating ilaw ay gumagana. Testing. Oh, ayos, gumagana na. After ng testing, tsaka yung aesthetic, i-rewire natin yan. Sumunod naman ang gagawin natin, yung ating table. Aalisin natin yung lumang pintura kasi papatungan ko na yan ng stainless steel. At bago natin patungan yan, kailangan malinis ko muna yan. Pipinturahan ko ng bago yan. Ito talaga yung pinaka-problema ko dito, yung pinaka-kalawang sa lumang bisagra kasi pinapalitan na natin yan ng stainless steel. So naiwan pa yung lumang bisagra niya. Ang problema doon naiwan yung na-stuck in tubig. Tapos doon na nagsisimula ang kalawang. Kaya dyan, tsatsagain nating alisin yung pinaka-lumang bisagra gamit yung grinder tsaka yung ating screwdriver na flat. Gagawin natin yan sa tatlong sulok ng ating cart. Ito yung mga nakuha nating mga kalawang na lumang bisagra. Napakadami yan. Kulang pa yan. Unang pintuan pa lang yan. Susubukan pa natin tanggalin yung iba. So dyan, kitang-kita nyo diba? Pag yan inibayaan natin, siguradong mabubulok yung buong bakal niyan. Katagalan, mabubutas yan. At syempre, dyan tayo kumukuha ng source of income kaya dapat inaalagaan natin yan. Yan, nilagyan na natin ng epoxy ng part A and part B. Hindi ko na na-video kasi talagang nagmamadali na ako dahil halos gabi na. At nilagyan na rin natin yan ng seal kasi para maiwasan natin pasukin ng tubig yan dahil yan ko ilalagay yung aming sink. Tapos yan, nilagyan ko na rin ng silicone yung mga kanto ng plywood para hindi pasukin ng tubig. So bago natin nilagyan ng primer yan, kiniskis ko yan kung nakita nyo. Medyo may puti. Gawa yan nung pagkakakiskis ko para medyo flat naman tignan. Kasi hindi ko na rin masara dahil napakapal ata yung pagkakalagay ko ng ating masilya. So dyan, primer na muna natin para siguradong matibay yung ating pinturang ilalagay. Hindi mabasta-basta mababakbak. Kailangan ay may primer. Maghapon natin yung ginawa. Mga 3 araw siguro kung tinutukan to. Ayun, nung na-dry niyan kinabukasan, na tayo nag-pilox. Ang kagandahan sa kulay nung aking tuktok na red, hindi mahirap hanapin over the counter yung pilox. Meron akong nahanap na halos kasing kulay na rin ng tuktok pag nakita nyo yung finished product. Patuyuin muna natin yan. So ngayon tatalon muna tayo dito sa paggawa ng aking mini kitchen. Flex ko lang din yung bago kong lagari dyan. Yung nakita nyo maliit. Yan ay binili ko sadya para sa ganyan. Yung mga madaling magbutas. Ayan ay Japanese saw kung tawagin nila. Yan ay ginagamit sa mga woodworking. So dito ang plano ko maglagay ng lutuan na built-in na dyan. Tsaka yung ating maliit na sink o lababo para doon ko na rin itatapon yung aking mga water waste. Dito medyo nag-improve na ako sa pagbutas ng mga kahoy kasi gawa nung na-experience ko rin sa aking mobile coffee bar. At saka kakulangan ko ng gamit dati. So dito yung mga binili kong gamit para sigurado mas maayos na yung pagbutas ko pag gumawa ko ng lababo. Halos smooth na yung aking butas dito kumpara dati. Bago natin pinturahan yan, syempre liliyahin natin para smooth surface. Tsaka hindi siya matao sa pintura. So gagamit tayo dito ng kulay black na gloss. Yan, aqua gloss. Ayan ay water base na pangkahoy. Syempre kakapalan natin yan para hindi siya makapag-absorb ng tubig dahil siya yung magiging lababo natin.
may possibilities na laging may matapon na tubig dyan. Pagkatapos nating pinturahan yan, patutuyuin muna natin, tapos isusunod na nating putulin yung aking stainless. Ayan, nakuha ko na yung sukat ng aking bar. Puputulin ko na yung stainless na yan. Ito ang pinakamahirap sa lahat ng ginawa ko dahil napakatigas ng stainless na to. May kapal na 1.5 mm. At dahil 304 siya, ang hirap putulin yan. So matagal at maalikabok. Pero buti na lang meron akong tamang tools para sa pagputol ng aking stainless steel na ito. Siyempre kailangan smooth yan para hindi makahiwa. Yan, nilalagyan natin ng maliit na space para dun sa ating stand ng ating mga bintana. Kasi merong suksukan yun ng stand. So magkabila yan, lalagyan natin. Tapos pakikinisin natin syempre para hindi makahiwa dahil stainless yan. Ayan, sukat na natin. Boom! Saktong sakto yan. Sukat na sukat, syempre. May kasabihan tayong sukatin ng 2 beses bago mo putulin para sigurado. Bago natin alisin yung pinaka-cover ng stainless, siguraduhin nating tapos na yung ating pagkakat. So dyan siguraduhin nating pit na pit talaga at may isasara muna natin yung mga bintana. Kasi kung makita nyo meron yung parang cut, yung magkabilang gilid, doon natin ilalagay o isasampay yung pinaka-stand ng mga window. Yan, testing. Kung may sasara. Ayun, shoot na shoot yung ating pinaka stand. Kabila din, ganun ang gagawin natin. Tingnan natin kung shoot. So, tsaka niya natin makikita yung aesthetic niyan. So, yung tinulungan na ako dyan ni Mrs. Ilang bagay na tinulong niya sa akin dyan magtanggal ng pinaka-cover. Laking bagay yun. Pagkatapos natin tanggalin, pe-prep natin yung table na lalagyan na natin ng silicone. Kakapalan ko yung silicone yan. Siya na yung magiging pinaka-dikitan yan. Isang beses lang to, bawal magkamali. Dito maglalagay tayo ng maraming weight. Tsaka iipitin natin para siguradong dikit na dikit. Lahat na ata ng klase ng pabigat nilagay ko dyan. Kahit yung mga pineperment kong wine. Ginamit ko ng pampabigat para siguradong hindi naangat. Kinabukasan, nung natuyo na yung pintura ng aking sink, ayan, pit na pit, saktong sakto. Lagay ko naman yung grill, ayos, perfect. Siyempre lagyan natin, testing muna natin yung mga fittings ng ating lababo. Yun, Lodi, galing. So yan, testing na rin natin ilagay yung ating lutuan. Kung pit na pit. Uy, konting kinis. Ayos. Ready na yan. Yung pinaka final step natin ay i-repaint lahat ng ating wood ng kulay black. Dati na siyang black pero kailangan lang nating i-repaint para mas mukhang bago ulit. Papakita ko sa inyo yung finished product natin. So ayan na. Napakakintab. Itim na itim, glossy, high gloss na black ang gamit natin dyan na water base. Ang bilis matuyo niya maghapon. Kita niyo yung ating ginawang pintura, yung pula. Hindi halata, di ba? Hindi rin halata yung dugsong. Grabe, parang professional yung gumawa. DIY lang yan. Parang natutulog lang. Ayos. Hindi po ako tumatanggap ng mga gawang ganyan. Pang sarili lang po ito. DIY lang po. Baka ma-inspired lang kayo. Di gawin nyo sa sarili nyo. Ito yung ating flooring. Na-fix ko na yung mga kalawang dyan. So naglagay tayong prevention. Kinapalan natin yung pintura dyan. Tsaka nilagyan natin ng masilya yung may mga spot. At ginamitan natin yan ng rust converter. So ito na yung ating setup, no? Ayan yung butane. Doon na rin yung water source. Tsaka yung ating water waste. Ito yung pinaka setup natin pag nandun na tayo sa lake.